Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So, mga kababayan, ang pag-uusapan natin ay ito pa ring mga articles about sa West Philippine Sea. Kasi isa rin ito sa mainit na usapin aside doon sa pansamantalang paglaya ng inyong former Senator Leila de Lima. Bago po tayo magbasa ng articles at magbigay ng ating opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members at ganun na rin po sa lahat ng subscriber supporters ng channel na ito. Maraming salamat po and may God bless you all. So sabi ko nga sa inyo, ang usapin natin dito ay West Philippine Sea kasi meron pong mga update about the last incident, yung water cannoning at yung panghaharas ng mga Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels, including sa panghaharas sa mga media na gusto pong i-cover ang BRP Sierra Madre. So, yun yung huling video natin. Hopefully, napanood nyo na yung mga video na yan para malaman nyo yung background nitong mga latest stories. So, unahin po natin dito sa Philstar Global. Ang sabi po sa kanilang headline, more intelligence funds sought after latest Ayungin water cannon incident. So sabi ko sa inyo, panoorin nyo yung vlog natin para makita nyo yung baseline ng pinanggagalingan ng headline na ito. So, more intelligence fund pa daw. Kailangang ibigay sa ating West Philippine Sea, mostly the Coast Guard o yung West Philippine Sea National Task Force, para po makagather sila ng mga information. Kasi intelligence fund dito Meaning, siguro, mag-hire ng mga more Coast Guards, personnel, or bibili ng mga bagong kagamitan for intelligence gathering. So, marami namang paraan para makakuha ka ng yung intelligence gathering mo. Ito po. Lawmakers are urging Congress to promptly approve increased funding for agencies responsible for safeguarding the West Philippine Sea, especially on the wake of China's recent provocative actions. Chinese Coast Guard vessel 5203 reportedly blasted a boat carrying provisions to Filipino soldiers stationed at the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal last Friday, endangering the lives in the process. So, sabi po ni Senator Risa Hontiveros, isa sa mga fierce advocate laban sa China aggression and bullying, and alam nyo na, lahat po ng ginagawang illegal ng China, yun ang kinaayawan ni Risa Hontiveros. So therefore, dito, iisa ang ating layunin. Pwede natin siyang samahan dito si Risa Hontiveros sa kanyang layunin na talagang i-assert na itong 2016 arbitral ruling na ibinigay sa atin ng dahig saka sa UNCLOS, i-assert natin yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Sa atin yan. Pinagkaloob sa atin dyan. Ang karapatan na sinasabi lang ng mga Chekwa na meron sila ay because dun sa dinrowing nilang 10-dash line. Pero wala po talaga. Walang legality na nandyan sila. Okay, quote, this incident should push Congress to finally approve the higher budget for the intelligence fund for agencies that defend our territories. Agree. Agree po ako dyan. When our frontliners in the West Philippine Sea became stronger, so will our national security. Correct. Tama po yan. We must also upgrade the capabilities of our Philippine Coast Guards and the Philippine Navy to maneuver past the Chinese blockades of our troops on Ayungin Shoal. Chinese use of force in the Philippines' own exclusive economic zone is contrary to international law. Paulit-ulit nating sinasabi, hindi po nire-recognize ng China ito, yung ating 2016 arbitral ruling. Di po ba? Because, violator sila ng batas. Wala silang kinikilalang batas, kundi ang sarili lamang nila. Di po ba? Okay? So, yan. Gusto po ni Risa Hontiveros. Tumutugon naman ang ating mga mambabatas. Yung Senate President. Sinabi niya na yan. Si Martin, sinabi rin niya yan doon sa vlog natin, di ba? Meron nga pong plano ang Pangulo, ang administrasyong ito ni Pangulong Bongbong Marcos na i-upgrade, pagandahin, palaguin ang Kalayaan Island Group
Tingnan nyo, sinabi natin yan, 10 yata yung Kalayaan Island Group na yan. Kasama po ang Ayungin Shoal. Di po ba? Gagasto 10 yan. No? So at least ito, umuopo pa ako dyan. Nag-a-agree po ako kay Senator Risa Hontiveros. Magkaiba man ang ating political differences. Pero this time, pagdating sa territory, sovereignty natin dyan sa West Philippine Sea or any part of our country, no? Na talagang tayo ay binubuli, winawalang hiya, no, ng mga banyaga, kakampihan natin. Yung maski na hindi natin kakulay sa politika. No? Kasi Pilipino pa rin yan. Iisang adhikain natin for the Philippines and for the Filipino people. Yun ang ating national interest. Yun ang isaksak natin sa sarili natin. Na Pilipino muna bago ang banyaga. Di po ba tama? Eto po. Ngayon, marami pong nagsasuggest, mga, alam nyo na, siyempre, kanya-kanyang opinion at reaction. Bakit hindi na lang military ang mag-ano dyan, ang mag-resupply o gumawa ng raw remission sa Ayungin, no, para makita nila. So, parang hindi maganda sa tingin ng... So, yun po yung mga kanilang mga opinion lamang. Meron pa nga sinasabi, dati daw po, ini-airdrop yan, no, ng aircraft, military aircraft, yung mga supply sa BRP. Bakit natigil? Di po ba? At ang suhestyon din ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na i-airdrop na lang. Gumamit na lang tayo ng eroplano kaysa sa ganyan. Di hahabulin din tayo ng J. Shenandoah River ng mga yung kanilang mga aircraft, di ba, ng China. Kung paputukan, di alam na. At least ito, sa Erica, hahabulin ka lang, babantayan ka lang, no? Kasi sa tubig kasi medyo delikado, lalo na yung hinabol yung mga media, rubber boat mga kababayan. Pero ano po ang posisyon dyan ng PCG doon sa mga opinion o suggestion ng iilan na sana military na lang ang maghatid ng mga supply doon o magawa ng resupply. Sa GMA News Online, PCG maintains need to deploy boats in resupply mission not to provoke China. Para hindi daw tayo makapag-provoke sa China, baka iba na ang isipin ng China. Uy, military na yun, no? Di po ba? Sasabihin na nagpro-provoke tayo? The Philippine Coast Guard on Monday stressed the need to rely on supply boats, parang mga civilian in nature, during resupply operations at the BRP Sierra Madre so as not to escalate tensions with China and provoke them or any other claimant countries in the West Philippine Sea. Sabi po ni Tariela that the Philippine government wants to prove that it is aligning with the norm of not militarizing the dispute in the West Philippine Sea by not using Navy vessels in the resupply mission. Correct naman. Para hindi po magkaroon ng masamang idea, hindi lang ang China, kundi yung ating mga neighboring countries na nagkiklaim din dyan ng mga shoal or atoll or small island sa ating Kalayaan Group o sa Spratlys o whatever you called it. We don't want to escalate the tension. We don't want to provoke anybody, whether it's China or any other claimant states. We want to show the world that we are in alignment with the regional norm of not militarizing the dispute, and we're not also going to violate any provision that will say we are still using military or Navy vessels in supporting our resupply missions. Tama naman, may punto naman siya, di po ba? Tariela maintained that for the part of the PCG and the Armed Forces of the Philippines, they believe that they are still carrying out safe routine operations when it comes to the resupply mission at the BRP Sierra Madre. The only problem and consideration that we need to have is whether the Chinese Coast Guard or Chinese Maritime Militia would be that aggressive to carry out direct ramming or possible collision. But we are putting much weight on our alignment with the regional norm that we're not going to militarize this particular operation. Tama naman, may punto naman po siya. Di po ba? Ito po, ang sabi dito naman ng isang former US Air Force and Official Defense Attaché, Ray Fowell. Ito yung nakikita ko sa nagdo-document sa kanyang X account, no? Test of nerve daw yung nangyari nung habulan.
Sa yung water cannoning, no? Oh. Former U.S. Air Force official and ex-defense attaché Ray Powell said that it might take a little while for China to change its behavior with regards to resupply missions in the Ayungin Shoal. So far, I think China believes that it can outlast the Philippines here. That if they simply hold the line, eventually what would happen is either the Philippines will just give up on this or the Sierra Madre will break up and slide off the shore. Tama pala yung sinasabi ko. Kasi sabi ni Joseph Morong, di ba? Dilapidated, tagpi-tagpi. Paano pag bumagsak-bagsak na yun, nag-crumple na, pumailalim na yung BRP Sierra Madre, pinalibutan na nila yung Ayungin eh. Di ba sabi ni Tariela, 38 nga yung mga barko nila doon, whether yung Navy nila, yung Coast Guard nila, saka militia vessels nila, nandun po 38 pinapalibutan, nag-aantay na mag-give up tayo. Sabi ni Ray Powell, tama siya. Whether tayo ay mag-give up na lang or hahayaan na lang bumagsak yung BRP Sierra Madre, lumubog na. Tapos, yehey, amin na. Ganon. O, ano sa palagay nyo? Na, mga kapwa Pilipino, give up ba tayo? Ha? Nag-give up ba tayo against 40,000 noon? Diba? Let me remind you. Ayan o, let me remind you. Ha? Kung gaano tayo ka-resilient. Never give up. Atin ang West Philippine Sea. Atin ang Ayungin Shoal. Yan. However, sabi niya, this is not going away anytime soon unless one of these two things happens. Oh. So I think both the Philippines and China are probably potentially looking into a long-term situation where every resupply mission is going to look like this until somebody decides to change course. So it's to some degree, it's a test of nerves. Tama. Sinong unang bibigay? Talo. Wag tayong bibigay. Walang bibigay. Coast Guard, walang bibigay. Philippine Navy, AFP, walang bibigay dyan. Ayusin nyo yung BRP o kaya lagyan nyo ng panibagong barko dyan. Walang bibigay. Ulitin ko. Atin ang West Philippine Sea. Atin ang Ayungin Shoal. Huwag nyong ibigay, huwag nyong isuko ang ating bataan. Diba? Nang siopaw. Oh. Tandaan niya mga kababayan, huwag tayong bibigay sa mga disinformation specialist na mga hinar ng Tsekwa na kapwa natin Pilipino. Kailangan natin silang i-debunk, batikusin. I-label natin silang mga makapilit traidor. Yan na po yan. Kung harsh man yan, so be it. Ang para sa atin ay para sa atin. Ang kanila ay kanila. Doon sila. Layo-layo nila. 900 nautical miles to their nearest Hanan Island. Tayo ilang 100 nautical lang man lang yan. Tapos may mga kababayan pa tayong parang akala mo tuwang-tuwa pang idepensa ang mga inchik. Mga hayop. Wala akong pakialam kung ano pang sabihin ng mga political expert dyan, yung mga matatanda na. Wala akong pakialam. Kung di kayo makadepend, no, para sa ating bansa, wala kayong magandang statement para pabor sa ating bansa at papaboran nyo ang China, mga FU kayo. Wala akong pakialam kung marami kayong mga honorary degrees, marami kayong mga speaking engagement, kilala kayo sa universidad. I don't care. Kung kino-consider mong Pilipino ka, no? Nasaan ang alliance mo? Nasaan ang pagmamahal mo sa bansa? Wag mo na akong bigyan ng ganito kasi yung history niyan, ganito. No, sinabi na dun sa 2016 Their historical claim has been junk. So what to explain there? Dahil sa sobrang talino nyo, nababaliw na kayo sa kaka-explain. Yung simpleng statement lamang doon sa ruling na yon, pinapalawak nyo pa, binibigyan nyo pa kami ng mga kung ano-anong mga flowery words o statement na nanggagaling sa Webster. No way. Yung simpleng tao, paliwanagan mo yan. Ha? Kasi sa sobrang dami ng neurons ninyo, no, nasobrahan kayo sa talino. Doon kayo pumasok sa mental. 'Di ba mga kababayan? Tayo ng mga simpleng Pilipino, simple lang ang pag-iisip, hindi complex. Hindi tayo tulad ng mga matatalinong tulad nila. Madali tayong makaintindi. Sila, ano-ano pang papaliwanag? Pasagutin mo lang ng yes or no, meron pang explanation? No way. O sinong tanga? Sumagot ka lang. Pro-Philippines, pro-China. Yun lang. Yun lang ang tanong sa'yo. O pag sinabi mong pro-Philippines, so be it. Pro-China, so be it. Huwag ka na mag-explain. Alam na namin. Ba't mo kailangan pang i-explain yung side mo? Parang tinanong ka lang, why? Ano isasagot mo? Because. Yun lang Pero ikaw, dinagdagan mo pa. O ano ka?
Ibig sabihin, napakatalino mo na, napakagaling mo na, masyado ka magaling mag-research. Ganyan po kasi pinapakita nitong mga gunggong na ito ng mga pro-China eh. No. May mga pa-English pa sila na napakahirap intindihin. Ibig sabihin, mahirap kayong intindihin. Yun ang pinamumukha nyo. Akala nyo ang galing-galing nyo magsalita ng mga ganyang English sentences? Ha? Oo, sige. Upload. Ang gagaling ninyo, palabasa kayo, resourceful kayo. Yun. Researchful, o whatever full of shit kayo. Di ba? Simple lang eh. Nandun na yung 2016 arbitral ruling. Base sa UNCLOS, ano pang dapat i-explain? Ginank yung kanilang historical claim. Ano dapat i-explain? Don't give us those crappy words of English of yours na kailangan pa naming i-dictionary o i-Google or i-Miriam. Doon na lang eh. That is so simple. What is so hard to understand on that one? Diba? Tulad na sinasabi ko sa inyo. Simpleng tanong, simpleng sagot. You were being asked, yes or no lang. If you say yes, yes. You don't have to explain yourself. Yun lang naman ang tanong eh. Do not give too much information that people will be lost of what you are saying about. Diba? Hindi na nila makomprehend kung ano yung sinasabi mo. Look at these stupid people diyan sa kanilang mga social media. Mga cryptic messages. Do you think people will really realize what you are talking about? Ano yung gusto mong iparating sa amin? No. Diba? Sa sobrang galing ninyo, naprapraning kayo. Sa sobrang dami ng neuron sa utak ninyo, hindi nyo alam ipahiwatig yung gusto ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan yung mga magagaling na yan, look at them. In a technical sense, yung, sabi kong technical, yung simpleng pag-replace ng light bulb, they still need to look at the manual. Yung simple lang na dapat gawin, ikumpuni, they still need a manual. It's not that complex at all. Yun po ang gusto nila nating iparating sa atin. They will give us a very complex statement, no? Yung mga words nila like siladman, derisive. Yung mga words niyang ganon, do you know the words of that? Tayo na normal lang na na hindi naman ganon talaga kalalim ang pagkakaano natin sa English? No way. You still have to use Google for it. Yun na nakakabanas mga kababayan Tanungin mo lang, pro-China, pro-Philippines, mamili kayo. You don't have to explain yourself. You don't have to write on the comment section, pro-China ako kasi ganito. No. I'm just asking you. Pro-China, pro-Philippines. Sulat mo lang dyan. Hindi ko na kailangan ng ang kasagutan mo ng mahaba. You don't have to explain yourself why did you choose this and that. Yun lang ang tanong ko sa iyo Di po ba? Nakaka-high blood. Nababasa ko po kasi sa mga Facebook account nila, sa Twitter, yung X. Diyos ko. Paano nila i-depensa ang China? May mga history pa sila. Ang tanong ko nga sa nila Eto lang. Pro-China ka, pro-Filipino ka. Yun. Sagutin mo tanong ko. Hindi ko na kailangan na explanation mo. Pag sinabi mong pro-Filipino ka, so be it. Kakampi kita. Diba? Huwag ka na mag-explain. Sinabi mo na side mo, pro-Philippines ka Tapos sasabihin mo, didepensa mo ang China. Nagkamali ka ng sagot. Tanga ka. Diba? Eto na po. Kakampi ng dati ninyong Pangulong Duterte ang bagong oposisyon sa administrasyong ito. Nagbigay ng pahayag dyan sa ginawang pangbubuli ng China sa ating Coast Guard. Ayan Sa Pilipinas ngayon, Filipino Star ngayon, ayan. Pagkanyon uli ng Coast Guard, Chinese Coast Guard sa Philippines, supply ship sa West Philippine Sea, kinondina ni Bongo. Di ba? Aide de camp yan aide de camp. ni Duterte, di ba? Loyal yan kay Duterte, pero tingnan mo kinokondina niya. Siyempre, kailangan niyang ikondina yan Bakit? Vice chairman siya sa Committee on National Defense. He needs to say something. Di ba? As vice chairman, tingnan niyo sinasabi niya as vice chairman. Kumbaga, ibig sabihin, kinakailangan ko lang gawin ito. Pero hindi yan po ang kanyang nasa laubin. Ayan po yung aking nakikita dyan. As
as Vice Chairman on the Committee on National Defense, hindi lang po nakakabahala kundi atin po itong kinukundina. Ang walang paggalang na pag-uugaling ito sa ating teritoryo, hindi lamang tahasang pagsasawalang bisa, bahala sa mga internasyonal na batas, maritime kundi isang direktang hamon din sa karapatan sa soberenya ng ating bansa. O ayan, yan po yung kanyang pahayag. Ha? Kaya sabi ko parang hindi naman yata tao sa puso. No? Kasi as a vice chairman of the Committee on the National Defense, he has to say something. Kaya po ganyan. Okay? Now, punta po tayo dito sa dalawang senator na ito. Unahin po natin muna itong si Senator Tolentino kasi meron po siyang gustong sabihin. No? Yan po sa balita ng Enquirer.net. Tolentino, government should recall Philippine envoy to China to protest latest attack in West Philippine Sea. O ibig po sabihin, gusto ni Tolentino na i-recall na po yung ating mga envoy, yung ating ambassador and other workers sa embassy from China, balik na kayo ng Pilipinas. Ayan. Senator Francis Tolentino said on Saturday that the government may recall the ambassador of the Philippines to China as a message of condemnation to the recent water cannon attack made the Chinese vessels in the Philippine Sea, in the West Philippine Sea. Yan. Nakikita ko, pwede na po siguro na hindi pa ito natin ginagawa, pero ang magdesisyon po nito ay ang executive branch, ang Pangulo at ang DFA. Kung pwedeng pauwiin muna yung ating ambassador na nasa Beijing ngayon para mag-report sa DFA sa ating Pangulo rin. O, ayan, tama naman. Ang mensahe po nito ay mataas na level na condemnation po iyan. Dahil wala na pong ulo yung embassy na maiiwan, although bukas pa ho, andun pa yung ating opisina, bukas pa po yung pagtanggap ng mga visa. O parang i-condemn lang natin na we are not yung bang condemnation. Parang sign of protest po, no? Ito po ay pagpapahiwatig lang sa isang mataas na level na baka naman sumosobra na. Mapansin nyo naman kami dahil ilang daan na po itong diplomatic protest na pinapadala namin at sunod-sunod. Correct. Nakakasawa po. Pero depende rin po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Nasa kanya pa rin. Kaya nga sabi ni Tolentino, nasa executive branch po ang desisyon. No? Sa kanya, suggestion lang or opinion. Pero sa akin, it's about time. No? Kasi bukas pa naman ang embassy doon, wala nga lang ambassador. Patuloy pa rin yung mga ibang workers natin as yung mga Pilipino doon na nagtatrabaho sa embassy na tatanggap ng visa application papuntang Pilipinas kung gusto ng mga Chekwa. Pero it's a sign of protest para mapansin tayo. O di kaya, tulad nung sabi ni JB Ejercito, yung ambassador ng China sa Pilipinas, paalisin na, pauwiin na. O better yet, isara nyo na yung Chinese embassy dyan. Di ba? Saka yung mga nationals nilang Chekwa, ng mga sa laula pa, ang dami pong Chinese na nahuhuli na gumagawa ng krimen sa ating bansa. No, ang dami po nila. Latest. I-segue lang natin to. Di ba yung nahuli sa Pogo? Nagtagpuan nila yung mga dokumento, na legitimate documents, na pang Pilipino lamang ang dapat meron. Di ba report? May mga Chinese nationals. Hindi sila dual citizen. Pero may passports. At meron pa rin nakita na mga ID cards pang Pilipino. Ano yung mga ID cards? Pang health insurance. National sila, hindi sila Filipino citizen. Bakit sila merong ganun? May passport, may ID cards, may ID ng health insurance. Baka nga may social security pang mga yan. Paano sila nakakuha ng ganyan? Biruin nyo, ha? Sila ang nakikinabang sa taxes ng mga Pilipino. Binabayaran natin yung mga nationals na yan. Gastusan sila. Paano yan? Paano sila nakakuha yan? Imbestigahan yan. Imbestigahan ng Senado, ipatawag ang DFA, ang PSA, at sino pa yung mga nagbibigay ng mga ID cards. Yung Social Security, lahat, pati TIN, Tax Identification Number, lahat. Lahat ng ahensya na nagbibigay ng mga dokumento na para lang sa mga lehitimong Filipino citizen. Di po ba tama mali? May kasapakat po yung mga yan.
Alam ba yan ng Chinese Embassy? That their citizens are so rude, so criminal, at ginagawa pa sa ating bansa. Tapos sila pa ang galit niyan. Di po ba? How arrogant are they? Di ba? The audacity na sabihin sa ating bansa na ganito-ganito. Gaguhin tayo, friends tayo. Gago, hindi tayo friends. Hindi friend ang turing nyo sa amin. No? Gusto nyo kaming gawing probinsya ng China? Nek-nek ninyo, sa inyo na lang, mga salaula kayo. Di po ba? Dapat po yan, imbestigahan. No, na-vlog po natin yan, yung sila Risa Hontiveros, Tolentino, Gatchal yan. Pumunta doon sa Pogo, doon sa Pasay, in-inspect nila. Nakita nila. Yung mga dokumento na yan. Legitimate passports. Yeah? Social security card, TIN numbers, ID cards. Lahat ng ID cards yan. Health insurance, tibirin nyo. Nakakuha sila ng ganun. Paano? Kasi may mga makapilit traidor tayo ng mga kapwa Pilipino dahil sa pera nila. Mga walang hiya. Kakagigil, mga kababayan. Eto pa, huling article po natin, no? Sabi ko sa inyo, 2 senador ito, eh. Si Jinggoy, Manila Bulletin. Estrada urged DFA to direct Philippine Ambassador to China to return for consultation on West Philippine Sea. Parang ini-echo niya rin yung sinabi ni Tolentino. Eto po, mga kababayan, ang sabi ni Senator Jinggoy. Senator Jinggoy Estrada on Monday urged the Department of Foreign Affairs to direct the Philippine Ambassador to China to return to the country for consultation on the West Philippine Sea. Given the recurring acts of aggression against our countrymen in the West Philippine Sea, I urge DFA Secretary Enrique Manalo to direct our ambassador to China to return to the country for consultation on the course of action in seeking redress for the persistent challenges we face in the West Philippine Sea. The DFA is in a position to pursue diplomatic modes it may deem necessary and appropriate. We must remain steadfast in resorting to diplomatic tools to convey the seriousness of our concerns and our unwavering commitment to engaging them in a peaceful and constructive dialogue. Okay? If nothing succeeds, he said the DFA can consider adopting the courses of action that the Senate recommend in its adopted resolution number 79. Ano po yun? One of the recommendation is for the Philippines to bring to international attention China's harassment of Filipino fishermen in the country's own exclusive economic zone and its continued violation of the Hague. Ganun po yan. The recommendation also include utilizing international fora to rally multilateral support for the enforcement of the Hague ruling. No? Also, sabi niya, pwede natin itong ipadala sa United Nations General Assembly. The only problem is, China will not listen. Kasi hindi po pabor sa kanila eh. Hindi sila makikinig dyan. Maganda po yung suggestion. Dalhin natin sa lahat ng bagay. Lalo na dyan sa UN General Assembly. So people, the world will know. Kasi lahat po ng bansa na kasapi sa UN, maririnig yan, makikita yan. Yan tanong, ang China, hindi. Ala silang pakialam. Mga lawless, mga kababayan. So kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? No? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.